Mabuhay mga kawok! Ako si Lan at welcome back sa hashtag Walk with Lan, ang channel na nagbibigay ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Ngayon mainit na mainit ang topic. Malacanang nagpapanik na sa impeachment ni Bongbong Marcos. Rufus at Libanan nag-away sa House of Representatives. Oo mga kababayan, hindi ito chismis. It's real, happening right now sa House of Representatives. As of February 3, 2026, dalawang impeachment complaints ang pinag-uusapan sa Committee on Justice. Bakit? Dahil sa betrayal of public trust, kickbacks at pagpayag sa arrest ni Duterte para sa ICC trial. At ang away ni na Rufus Rodriguez at Marcelino Libanan parang WWE SmackDown sa Kongreso over defending China sa West Philippine Sea. Para sa mga kabataan at OFWs na tulad ninyo na nasa abroad o struggling sa economy, ito'y hindi lang drama, it's about our future. Bakit ba parang laging business as usual sa Marcos admin? Pero ngayon, nagkaka-crack na ang fasad. Stay tuned dahil tatakpan natin lahat. Facts, analysis, at calls to action. If you're new here on our channel, please do subscribe na at hit that bell. Let's walk this out together. Mga kaibigan, let's break it down intellectually. Una, ang dalawang complaints. Isang mula sa lawyer na si De Jesus accusing BBM of kickbacks and constitutional violations. Pangalawa, mula sa Makabayan Coalition, betrayal of public trust by allowing Duterte's ICC arrest. As per Inquirer at Reuters reports, sufficient informed na sila as of February 2 at ngayon, substance sa pinagdidesisyonan. Vote tomorrow, February 4. Bakit impeachment? Dahil sa failure sa economy. Inflation mataas, jobs scarce para sa kabataan. Para sa mga OFWs, remittances ninyo ang bumubuhay sa bansa. Pero ang admin, spending on questionable projects. Parang si BBM, bagong Pilipinas daw. Pero same old corruption, vibes from the past. Lawmakers like sa Philstar say weak footing, pero ang makabayan, solid grounds. Ano sa tingin ninyo, mga viewers? Comment down below. Deserve ba siyang ma-impeach? Okay mga kawok, parang teleserye ito ha. February 2, 2026, sa House session, si Marcelino Libanan, minority leader, gave a privileged speech calling for discipline in foreign policy talks, especially West Philippine Sea, reaffirming sovereignty. Pero si Rufus Rodriguez accused him of protecting China. Bakit? Dahil ba sa repeated intrusions ng China, attacks on Filipino vessels, nag-threaten pa si Rufus ng ethics complaint at suspended ang session. This exposes cracks in the admin's alliances. Libanan close to Marcos, parang defending status quo, while Rodriguez pushes back against China. Under BBM, West Philippine Sea tensions worsen. More aggressions, less action. Imagine ninyo, kayo ba'y magpapabaya sa teritoryo ninyo? Para sa mga OFWs ito'y affects trade routes, no? Jobs abroad. Bakit ba parang laging China first sa ilang politiko? Eh tayo nga, Pinoy first dapat. Ngayon, let's zoom out. Bakit natin criticize si BBM? Inflation at 5 to 6%. Unemployment high sa youth, 15 to 24 years old. Maharlika Fund. Questionable investments, parang slush fund. Human rights extrajudicial killings continue from Duterte era at sa BBM Silent International, allowing ICC on Duterte, good or betrayal. Sa expose like from isang user natin, no, hindi na natin babanggitin, polls show 56% approve impeachment. BBM's bagong lipunan remix, more like old tunes with new scandals.
OFWs, paano kayo affected? High remittances but poor services back home. Mga kabataan, don't forget history. Martial law under senior, thousands killed, economy plundered. Si BBM denies it, but facts from historians say otherwise. Revisionism sa education, youth brainwash, ICC probes linked to Duterte war on drugs. Parang Netflix series. Sabi ni Marcos, the sequel pero walang happy ending for Pinoys. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership, sa hashtag #WalkWithLan, at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Shoutout sa ating mga top members at ang ating mga subscribers sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi lang po mga Pilipino yan. Iba-iba pong mga ano yan, pati foreigners. Maraming maraming salamat po. Pati syempre mga OFW at kabataan. Ano ang tanong nyo sa impeachment? Comment now. Para sa mga kabataan, education budget cuts, mental health crisis, BBM's admin fails you, jobs, gig economy lang, walang security, exploitation abroad, pero sa Pilipinas, weak diplomacy. Remittances hit $30 billion, but poverty 20%. BBM prioritizes allies over people. Parang dating app swipe right on power, swipe left on okay, swipe left, on Pinoy's. Okay, intellectually, if sufficient, if sufficient in substance, goes to Senate trial. Possible successors, VP Sara. More of the same, no? Parang Game of Thrones, sino ang susunod na king? Poll in comment section, impeach or not. Okay, mga kawok, the impeachment is a wake-up call. Ah, kaya criticize tayo. Okay, pero with facts. Wala naman pong personalan. Kababayan ko nga po yan si Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero wag maging complacent. Vote wisely in 2028. Sa mga kabataan at overseas Filipino workers, kayo ang kinabukasan. Kayo ang future ng ating bansang Pilipinas. Ang ating mahal na bansang Pilipinas. Okay, let's wrap it up. Malacanang nagpanik. Good. Time for change. Thanks for watching, mga kawok. Subscribe now. Mag-like na rin. Mag-share. Next episode po natin, more on politics, kita-kits. Hashtag walk with Lan. Mabuhay po ang Pilipinas.